This is my view for today. Nandito ako. Ito, salamin ko na to. Nagda-dark siya. Pag tinamaan ng araw. So today is Tuesday. Bukas lalakad kami. Magpunta sa bank. Kay mama, sa akin. Grocery, market. So in short, magde-date at magbabanding kami tatlo tomorrow. So, mag-filming din tayo niyan. Sure ball. Yan. Ang init. Grabe guys. So, tingnan nyo. Oh. Ooh. Napaka-init na weather. Ang init. Tapos pagdating ng hapon, biglang uulan. So, continuation ng aking video. Ayan. Nandito pa rin tayo. Presko kasi dito. Ang sarap pala ng hangin dito. So, nakaupo tayo, relax kasi palagi naman yung view ko ando sa kabila. So, ngayon dito naman tayo. So, yan, tomorrow, marami tayong lakad, busy tayo bukas, grocery, bank, mom's bank, mine's bank, ayan, and then mag-grocery tayo, and then we're going to the market, tignan natin kung ano magagawa natin bukas. Kaya lang wala si Reggie, wala kaming bodyguard, kami lang yung mama bukas tsaka yung brother ko. Kasi hindi ko naman pwedeng isama yung inday na natitira dito kasi wala naman tatao dito sa bahay, di ba? Pagka kailangan magluto, kailangan niya ipagluto yung dalawang pamangkin ko na boys, di ba? So kaninang umaga, kagabi guys, paggising ko, actually nagising ako ng mga 12 ng gabi kasi si Kelly nag-iingay. Kasi pagka tumahol yung aso namin doon sa kabila, nag-iingay din si Kelly. Si Kelly kasi kasama ko sa room, yung Pomeranian dog namin. Kasi nga wala si Reggie. Si Reggie ang nag-aalaga doon sa Pomeranian. So since si Reggie ay nasa Masbate, so si Kelly doon muna sa akin sa kwarto. Kasi kawawa naman, masasad sa pagka wala si Reggie. So, ang nangyayari, pag naririnig niyan tumatahol yung mga ibang aso doon sa labas, tatahol din siya. So, in short, magigising din ako. Kasi, syempre, ganun. Ganyan sila kasi mga aso eh. Pag tumahol yung isa, tahol din si Kelly. Ganyan. So, tatahol din si Kelly. Sa pagtahol ni Kelly, nagigising ako. Tsaka minsan, nagigising ako at night. So, si Kelly, yung Pomeranian, kahit hindi mo siya pakainin ng hapon, pinapakain naman namin ng hapon. Kaya lang minsan wala siyang gana, hindi siya kumakain. Pag gabi, maririnig mo mga alas 12, nagkukukot-kot siya ng mga biskwit. Yung biskwit niya, yung dog food niya, kinukot-kot niya, kinakain niya. So, nagigising na lang ako, nalimpungatan ako, may kumakain, may ngumunguya. Dati, ang kasama ko sa kwarto is yung aking cat. Nung buhay pa yung cat ko, I have a Himalayan Persian cat na nag-pass away 2025 ng February. So, nag 1 year na siya nitong February 2026. 1 year mahigit na siya namatay. So, dati yun ang kasama ko sa room. Kasi matagal kong ginalagaan yun, 14 years and 6 months. So, nung namatay na yon, si Kelly ang kasama ko po sa room. Kasi nga, syempre, malulungkot ka, mamimiss mo yung alaga mo. So, walang ibang kasama ka, kundi yung dog. So, yun, kaya naging si Kelly. But of course, I love cats kasi I'm a cat person. I'm a dog and cat. Any animals ano ang kalooban ko sa mga animals. Dog man yan, o cat man yan, o isda man yan, o ibon man yan, madali ako maawa sa mga animals kasi sabi nila, pag yung isang tao daw maawain sa animals, ibig sabihin, mabuting puso mo, di ba? So yan, basta, sabi nga nila mahalin mo na daw yung mga animals, hindi ka iiwan. Di ba? Yung tao kasi pag minahal mo. Di ba yung joke nila? Pag minahal mo yung tao, kunyari naging asawa mo, 10 years kayo nagsasama, o tapos nagsawa sa'yo, nakahanap ng iba, di ba, pagpapalit ka. Samantalang yung animals, hindi ka nga naman pagpapalit, di ba? Totoo nga naman. Di ba, na-experience nyo ba yun? O, di ba, na nagkaasawa ka, nagkaroon ka ng boyfriend, 10 years kayo nagsama, and then after 10 years, nakahanap siya ng iba, iniwan ka. O, di ba? Samantalang yung animals, hindi ka iiwan yan hanggat buhay sila. Sila, kasama ka nila. Di ba? Kasama mo sila. Parang gano'n. Pero alam nyo ako, mabalik lang tayo dun sa storya ng cat ko. Alam nyo guys, yung cat ko, yung 14 years and 6 months ko siyang alaga.
Lagi ko sinasabi sa kanya dati nung nabubuhay pa siya, sabi ko, pag tayong dalawa, ayoko ako yung maunang mamatay. Sabi ko, gusto ko mauuna ka sa akin. Kasi pag ako yung naunang namatay, hindi kita mababantayan, hindi na kita maaalagaan, kawawa ka naman, walang mag-aalaga sa'yo ako. So yun, nauna nga siya namatay last year, 2025. So at least nailibing namin siya, nadala ko siya sa hospital, naigamot mo siya, naalagaan mo siya ng maigi, 'di ba? Hindi mo naaalalahanin na may maiiwan ka. Ganun pala yun, guys. Ganun pala yung feeling pag may animals ka. Pag pinapili ka, mas gusto mong sila yung mauna kaysa ikaw yung mauna. Kasi pag ikaw nga naman yung nauna, edi sino mag-aalaga sa kanila, di ba kawawa? Di ba? Yung mapapabayaan mo, maiisip mo pa, di ba? Yung parang ganun ba? So, at least, nasa heaven na yung aking cat, kasama na together with the other cats and dogs na namatay namin. Actually, 2025, tatlo yung namatay sa amin ng sabay-sabay, sunod-sunod. First, si Chico, yung aming Belgian Malinois, na inoperahan lang po yung tenga. Tapos, dahil nga may edad na, siguro hindi na niya kinaya yung anesthesia. Siyempre, may effect yun sa katawan niya kasi matanda na siya. Diyos ko, naiuwi pa namin dito sa bahay. Tapos, yung gabing yun, medyo groggy pa siya. Groggy, siguro malakas yung anesthesia. Hindi namin alam kung anong effect. Binilihan pa namin ng collar kasi parang hindi magalaw yung tenga niya. May ano kasi siya, mites ba? So, tinanggal yung tenga. Tapos, inopera. So, gumising pa siya ng mga alas 12, alas 7 ng gabi. Pero groggy siya, nilagyan lang nila ng collar. Yun lang, di namin alam kung nasa kalba sa collar. Hindi naman siguro, di ba? So, naka-collar pa siya. Pagkatapos, nga, bakit nung nagising ako, bakit wala ata yung collar? Di kaya nakasakal yun. Bigla ako tuminisip. So, yun. Pagising ko ng mga alas 4, kasi maaga ako nagigising, minsan 4 a.m. 5 a.m. nagigising na ako. So, chinek ko kaagad kasi syempre may animals kami na bagong opera. Chinecheck ko kung okay ba. Sus Mariose, pagtingin ko, nilalanggam na yung mata niya, patay na. So, tinawag ko, Chika. Patay na, oh my God. Para ako na-shock. Madaling araw, tinawagan ko kagad yung kapatid ko na patay na yung aso. So, hindi namin nakalain na pangalawang beses na ito nangyari, guys, dahil sa anesthesia. Kaya pagka elderly dogs and cats, delikado na pala silang lagyan ng general anesthesia. Kasi critical na para sa kanila yon. So, yon. Pangalawa, si Peanut. Si Peanut, yung golden retriever namin is, golden retriever siya, meron siyang tumor sa lungs. So, nung pina-check up namin, sinabihan na po kami ng doktor na meron siyang tumor. So, either operahan siya o hindi, critical din yung kalagayan niya. So, expected na namin yun. So, hindi na namin pinaopera kasi syempre may edad na siya eh. So, baka pag pinaopera namin, mas lalo lang. So, inintay na lang niya yung tamang oras niya. So, dito rin siya namatay sa bahay na ito. And then, si Mocha, yung Siamese cat, dito rin namatay. Siguro sa katandaan din, may sakit din, dito rin namatay. Si Gaga ko lang ang hindi dito namatay. Expected ko nga, dati, dapat dito mamamatay yung cat ko. Kasi sabi ko, pagka emergency ng ganun, hindi kita itatakbo, hindi kita kasi gusto ko dito ka, parang ganon. Pero ang nangyari din nun, nung naghihingalo ng hina muna yung pusa ko, guys. So, tinakbo ko pa rin kasi baka sakali may magawa yung vet sa kanya o may maibigay na gamot para sa kanya na makarelieve sa kanya. At least, hindi ko siya iniwan doon kasi wala naman talaga akong balak iwan siya doon dahil confine siya. Sabi ko sa doktor, iuwi ko yan. Kay dextrose ninyo, kay ninyo, hindi ko kako i-confine. So, i-check lang ninyo kung anong kalagayan niya, iuwi ko yan. So, naka-dextrose siya. Iniintay ko lang matapos yung dextrose kasi baka sakaling lumakas siya, may nilagay na gamot, hindi ko alam kung pampaano yung pamparelax, pampakalma. Siguro wala pa kami 30 minutes dun sa bed, dun na siya namatay, binawian ng buhay yung cat ko. Pero at least, dun man siya binawian ng buhay, kasama pa rin ako, di ba? Kasi nakita pa rin niya, ay nandito ako, di ba? Nandun ako. So, hindi pa rin ako nasasad. So, syempre, yung spirit doon ng mga animals, pagka namatay, sabi nila, naiiwan doon. I don't think so na naiwan doon. Kasi nandun din ako eh.
So, I'm sure yung cat ko, sumama din sa amin pauwi dito, at saka yung katawan niya, inuwi din namin dito sa bahay. And then, pagdating dito, inilibing na namin. Wala pang 1 hour, inilibing na kasi declare, patay na siya. So, nung nandun ako sa vet, sabi ni doctor sa akin, ma'am, gusto mo ba i-revive natin? So, syempre nakikita ko doon sa cat ko na hindi na niya kakayanin kasi alam ko naman na wala na. So, ang nipis-nipis kasi nung cat ko, guys. So, pag in-revive yun, kawawa, di ba? Mas lalo lang madudurog yung mga buto or whatever, di ba? So, mas kawawa siya. So, sabi ko, wag na lang. Sabi ko, kasi alam ko naman na payapa na siya. So, yun, nilibing ko na. So, yun. Birthday niya sa June 23. So, sa June 23, kaya bukas, lalakad kami ni mama at ng brother ko. Mamimili ako ng mga cat food. Tapos, pakakainin ko yung mga cat ng kapitbahay namin, mga neighboring cat. Pakakainin ko kasi nga birthday ni Gaga, di ba? So, yun ang celebration. Isine-celebrate ko pa rin yung birthday ng cat ko kahit wala na siya. So, this is the second year ng birthday niya na wala na siya. So, see you later again, guys. Ayan. So, dito tayo nagpe-filming sa kabilang bahay, guys. Kasi palagi naman doon para naman maiba-iba yung ating view, di ba? So, dito po sa Cagayan de Oro, usually this every afternoon is umuulan. Kadalasan umuulan, at minsan mainit ang panahon, just like now. Ayan o. Kita ninyo. Yan ang kapitbahay namin. Yung vacant lot na yan, may mga namatay dyan ng mga animals dati kasi wala namang may-ari ng lupa na yan eh. So, nakalibing dyan yung mga aso, mga pusa na namatay ng mga neighborings. Yan. So, ngayon, tinubuan siya ng papaya, merong kamuting kahoy, malunggay, aratilis. Marami. May shortcut dyan eh, kaya lang hindi ako dumadaan kasi may ahas. Kasi there was a time na dati, meron silang hindi nahuling dito, snake. Hindi ko alam kung anong klaseng snake yun. Pero sabi ng mga guard, daw siya guys, hindi python, cobra, nakakatakot yun, minsan nakakatakot. Dito sa bahay na to, bihira ang tao dito kasi yung kapatid ko yung nag-i-stay dito pagka nagbabakasyon sila, pag nasa Cagayan sila. Pero ang talagang nila is mas madalas kasi sila sa Cebu, guys. Kahit na yung pamangkin ko na nag-i-eskwela. So ito parang vacation house lang nila. Dito lang sila nagbabakasyon. So kami naman doon kami sa kabila. Doon kami sa kabila nakatira, which is sa pamangkin ko naman na bahay yun. Oo, wala akong sariling bahay dito sa Pilipinas, guys. Pero doon sa UK nandun. Dito sa Pilipinas nakikitira lang ako sa aking mga kapatid. Yung para kong bola. Doon ako, mami, dito ako, doon ako. Wala akong no permanent address here in the Philippines. So I was just thinking about that. Yung mga UK pero actually papahinga ko muna, guys, kasi ilang beses na akong nag-apply ng it's not a regular visa or a spouse visa, not a tourist visa. So ang ina-applyan ko kasi is a permit, which is palagi ako nagkakamali ng route. So kahit na pasabihin ninyong libre yung permit sa UK permit is free. But the thing is, of course, yung iyong transportation papunta doon, kung saan Manila or either Cebu, o syempre may mga excess na babayaran ka din, parang pag, anong tawag nito? Para mabilis yung process, parang maging speed yung process. So nagbayad ako ng 5,000. So all in all, yung first is 55k yung una, yung sa Manila. Kasi mas malayo Manila, syempre mag-airplane ka papunta at pabalik, di ba? Ang buong akala mo ay makakamit mo yung hustisya. Hustisya nun. Eh, hindi pala. O di, nagumastos ako ng 55 doon. Pagkatapos yung sa Cebu ko is 26k. Including the transportation, tsaka yung mga anik-anik na bayad doon. So, lesson learned din sa akin. At saka sabi kasi ng pamangkin ko, guys, na nasa New Zealand, tita, pag nag-a-apply ka ng visa, hindi visa. Visa is different from permit. Permit kasi yung pilit ko pang ina-applyan.
So, kung mag-a-apply ka noon, hindi daw yung parang huhulaan. Kasi nung the last time, maling route na naman. Ang pag-a-apply po kasi ng mga visa or permit sa papunta sa ibang bansa, iba-ibang route. Kumbaga, sa grade 1, grade 2, grade 3, may mga ganun, may kanya-kanyang daan yun. Eh ako, hinuhulaan ko. Pagka hindi ako pwede sa grade 1, doon ako sa grade 2, sa grade 3. Eh kaso, nagkakagastos din ako. Kasi syempre may mga fees din yan eh. May mga fees din na dapat mong bayaran, hindi ba? So yun. Ganun talaga. Ganun talaga. So kailangan talaga natin gumastos. Wala naman tayong a-applyan na libre. Hindi ba? Lahat ng a-applyan natin may bayad. Kahit na nga tubig may bayad, wala na libre. So kailangan talaga natin sumugal. So as I was saying, I think yung mga application natin na mga ganyan, hindi muna iniisang tabi ko muna for this time. Kasi kahit na hinahabol mo yung panahon, sabi nga ng kapatid ko, while you are still may time, syempre nasa 50s pa lang po tayo. So nakakapag-travel ka pa, go, sabi nila, mag-travel ka, hindi ba? Kasi pagka tumanda ka na daw, hindi ka na daw makakapag-travel. O kaya lang, syempre, kailangan mo din isipin na hindi yung pagta-travel mo ay para ka lang naglalaro na travel dito, travel doon, gastos dito, gastos doon, hindi ba? So, you need to think it very, very wise din naman ang pag-spend mo ng pera mo. Kasi wala nga po akong trabaho, hindi nga ako nagtatrabaho eh. Wala akong trabaho. I'm just lucky. I'm just lucky because I have magandang status ng ng family namin. Yeah. So thanks God. So yun, kaya kung ano man yung meron tayo, so syempre tipirin natin, gamitin natin sa nararapat, hindi yung gastos dito, gastos doon na parang wala lang, hindi ba? Kasi syempre yung mga ibang tao diyan pinaghihirapan nila yung work. Pinaghihirapan nila yung work para sumahod sila, hindi ba? Ngayon samantalang tayo banjing lang yung life natin. So, it doesn't mean na banjing lang din ang dating ng pera sa buhay natin. So, we need to be spend wisely, parang ganon. So, yan guys, ano pa ba yung gusto ko sabihin? Ay, thanks God yung friend namin na nasa Australia, na kasama po namin sa TikTok na live streamer na singer din. Thanks God kasi nagising na daw siya kagabi. Kahapon, after ng surgery niya, 6 hours daw. Kasi naoperahan siya sa heart. Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Nag-cardiac arrest siya. So, nakakonfine na po siya sa hospital. Actually, siya ay taga Canberra ba? Basta yun. Tapos, nakakonfine siya dun sa hospital, dun sa Canberra, dun sa lugar nila. Pero dahil siguro medyo sensitive yung operation niya, dinala po siya ng Sydney, Australia. Kasi siguro mas maraming malalaking doon, malalaking hospital, sa tinawid siya doon. So ngayon, no, nandun na po siya sa Sydney, nadala na siya sa Sydney kasi inobserbahan pa siya kasi nga ooperahan daw siya, ganyan-ganyan. Bigla po siya nag-cardiac arrest. So, sangayon do sa kaibigan ko din sa TikTok na si Gayon, daw, nagulat na lang daw ata si Jerry kasi paggising daw niya may tubo na siya. Ibig sabihin, pag nag-cardiac arrest ka pala, mahihimatay ka, syempre, hihinto yung heart mo, mahihimatay ka. Sa pagising niya, nakita daw niya may tubo na siya. So, nagulat siya. So, sinabi sa kanya na cardiac arrest siya. And then, may mga kamag-anak naman yata siya na nagbabantay doon. Parang sister na nandun. Kasi Filipino-Australian sila. And then, ang girlfriend niya kasi nandito sa Pilipinas, which is kaibigan din namin sa TikTok. So, thanks God. Kasi binigyan pa siya ng chance, di ba? Na And, pagdating naman natin dun sa ating pinaka-special, pero I don't think so na kailangan nating i-share dito, di ba? Malapit na, waiting. Tinitingnan ko lang yung oras guys kasi malapit na rin lang siyang tumawag. So, yung aking special someone, SPA, nasa America po siya. And then, lagi kami nag-uusap everyday. Everyday kami nag-uusap kasi may access siya makatawag sa akin everyday. So, yan, bago mag-12 in the afternoon, nakakatawag naman siya, nakakausap ko naman siya. So, that's nice, hindi ba? So, hindi natin alam. Doon sa kanila, guys, alam nyo yung topic ko pala, yung gusto ko palang sabihin. Hindi ko alam kung pwede sabihin dito, baka hindi pwede, no?
Sige, sa susunod na lang. Basta yun lang ang gusto kong sabihin, na yung special person natin ay nasa Amerika, and then we keep in touch with each other, nag-uusap. Ang ganda pala nitong hikaw ko, may nagsabi. Dati itong hikaw ko, guys, hindi ko lang pinapansin kasi sabi ko, although yung kapatid ko pagka bumibili ng alahas, hindi bumibili ng mura. Siyempre, mahal talaga pag bumibili siya. So, akala ko pangkaraniwan lang siya na gold. Sa niya to binili sa Thailand. So, every time na isusuot ko siya sa TikTok or either sa YouTube, binabati nila. Oh, you have a nice earrings. Ganito ganun sabi ko. Sabi ko, ano ba itong bumabati na to? Baka may masamang binabalak. Kaya nanonood siya sa live ko. Sabi ko, bakit kaya yun ang nakita niya? Yung alahas ko na ito. Tapos nalaman ko sa kapatid ko, ano pala siya, guys? 24 karat. Dalawa ito, isang bilog at saka isang, yung bilog ba na yung ganon, parang ball, parang balloon, parang ganon. So 24 karat din pala yun, at saka ito. Yung kapatid ko kasi po, mahilig po siyang magbigay ng mga alahas sa amin, ganon. Although hindi naman ako mahilig sa alahas. So mas mahilig pa ako sa mga gadgets, di ba? Kaysa sa alahas. Kaya lang sabi nung sister ko, that is investment, di ba? Pagka wala ka ng pera, di ba? Pag wala ka ng pera, pwede mo na isanla, di ba? Ewan ko, basta ako kahit kami nung tita ko, pag magmamoling kami dati, guys, kanya magmamoling kami, Tapos, papasok kami sa, sa mga jewelries. Talaga naman yung mata nung tita ko, talaga naman ang lalaki doon sa mga jewelries. Kasi sabi, oh my God, dating ang ganda nito, grabe. So sabi niya, ako parang wala lang, parang wala. Kasi parang mas gusto ko doon sa mga gadgets, di ba? So, doon sa mall, naghihiwalay kami. Doon ako pumupunta sa mga gadget. Tapos, sige tita, sabi ko, babalikan na lang kita dyan. Parang, mas nag-enjoy yung mata ko sa mga gadgets than jewelries. Kasi may mga tao naman talagang ganon. May mga tao naman talaga, syempre, iba-iba yung hilig natin, di ba? May mahilig ka sa damit, mahilig ka sa bag, mahilig ka sa alahas. Ako dati, guys, mahilig ako sa bag. Dati, isang cabinet na malaki-malaki, punong-puno. Punong-puno yun ng bag na iba-iba. Binili ko, regalo ng kapatid ko, regalo ng pamangkin, mga ganon. So, iniipon ko, minsan, mas marami pa akong bag kaysa sa sariling damit. Diba? Kasi, mas gusto kong bag. Pero magmula nung, mantakin ninyo, na nagpunta ako na UK, guys, dala-dala ko mga 20 na bags from the Philippines. Dala-dala ko papuntang UK. So sabi nung asawa ko, Sus Maria Josep, bakit naman bit-bit mo lahat yung bag mo? Sabi niya, iwanan mo na lang dito sa Pilipinas. Sabi niya, at pwede ka naman ikang bumili doon. Sabi niya, ay ayoko nga kako kasi nga gusto ko yung bag. So dala-dala ko kung benteng bag talaga yung dala-dala ko. Tapos, pagbalik ko dito, dala-dala ko ulit yun. So, siyempre, nadagdagan na naman kasi bumili ka doon. Pero nung lately, hindi na ako masyado nahilig sa bag kasi magmula nung may mga bag ako ng mga mahal na nagbabakbak, yung mga pure leather, ganyan, nagbabakbak siya, so sayang. Kasi nakalagay lang siya sa cabinet. Kailangan pala pag nakalagay sa cabinet, open, kahit na pa-aircon yung bahay nyo. Kailangan open siya, sumisingaw. Kasi may mga klase ng mga bags na leather, tapos yung leather hindi siya po pwede sa kahit na pa naka-aircon ka. So magbibitak-bitak. So in short, marami ako nagbitak-bitak na bag. So magmula nung nagbitak-bitak yung aking mga bag, nawalan na ako ng gana. Siguro hindi naman. May mga bags pa rin ako, pero siguro mga 10 na lang, less than 10. Tapos doon sa 10 na yun, mga 5 lang yung favorite ko na palagi kong ginagamit. Yung ganun. Hindi na ako bili ng bili. Kasi nakatulad dati na pag kunyari bumili ako ngayon, kunyari bumili ako ng bag ngayon. Tapos lumabas ulit ako bukas. Tapos may nakita na naman akong bag. Tapos gusto ko na naman, oh my God, parang gusto ko to. Yan, bibili mo na naman. Parang ganun. Ngayon, di na ako ganun. Yung occasionally, kunyari, nung Pasko, ako huling bili ko ng bag nung Pasko. Kasi pagka Pasko, bumibili kami ng mga regalo sa aming mga pamangkin, sa mga helper, di ba? Sa family ba? Family, ganyan. Minsan gagastos ako ng 10K, gano'n. Hindi naman malaki, pero 10K, gano'n. Siyempre, mga regalo mo lang sa mga pamangkin, mga 500, 1,000, mga gano'n. Sa mga helper, mga gano'n. Sa pinagkakasya ko na dati yung 10K na regalo ko sa kanila. Mga t-shirt, mga blouse, mga
shorts, ganun sa mga, kunyari sa driver, mga shorts, mga sombrero, mga ganyan, ma'am. Basta mga 10K and above, dati yung gastos. Syempre, pagka bumibili ako tuwing Pasko, guys, isinasali ko na rin yung sarili ko. So, in short, pagka Pasko, bumili ako ng pangregalo sa lahat, bibilang ko rin yung sarili ko ng bag. Last year, yung huling bili ko ng bag sa sarili ko, which is sa SM. Maganda siya, hindi siya Sekosana, I don't know. Basta nakalimutan ko rin yung para nag-start siya sa 8s. So, Jacob, parang ganun. Medyo may pangalan din naman siya. No? So, ang ganda kasi comfy, hindi siya masyadong mahal, nasa 1,002, parang ganun na bag. Pero comfy ka kasi malaki, tapos malambot, tapos may ilalagay mo na lahat. Parang minsan kasi mapapansin mo yun pag bumibili kayo ng mga bag, yung ano talaga, yung komportable talaga kayo sa mga daladala ninyo. Ayoko nung masyadong maliit na bag, sus Marios. Merong regalo sa akin yung pamangking ko, galing sa Amerika, na hindi ko pa nagagamit, na mga bag, na mga pouch, hindi ko pa nagagamit hanggang ngayon. Last year, 2 years ago, hindi ko pa siya nagagamit. Kasi parang yung interest ko ngayon sa bag, medyo nawala na ng konti. Nabawasan. Kasi nga, di ba, marami nga ng mga bakbak ng mga bag ko. So, meron din akong wallet na Coach, na regalo din ni Bibo nung nagpunta siya ng New Zealand. Galing sila New Zealand, umuwi sila. Oh my God, ang liit-liit na wallet na ganyan, parang lalagyan ng mga ATM. Pwede mo isanla, 11,000 ang halaga, 12,000 ang halaga ng ano, coach na bag na wallet. Sabi ko kay Biboy, nagbigay nga siya ng coach na pangalan, medyo mahal. Dapat sana nilakihan na lang niya yung wallet. Kasi yun, lalagyan lang siya ng mga mga ATM, mga advantage card, yung mga ganyan ba. Kamahal-mahal, Diyos ko, 11,000, di ko pa rin yung nagagamit ang ganun. May mga ganun ako, wallet, bags na hindi ko masyado nagagamit. Pero, someday magagamit din natin, di ba? Na-share ko lang. So anyway, I'm gonna check something, guys. I'll be right back. So, nandito tayo sa kabilang bahay. As you can see, palaging walang tao dito, guys. Kasi nagkakaroon lang ng tao dito pagka nandito yung kapatid ko, pamangkin. Yung bakasyon ba? Bakasyon. Pero pagka ordinaryong araw lang, kami lang, mama ko, 2 pamangkin na lalaki. My brother lives here. Pero not here. Sa ibang subdivision po siya. Yan yung sinasabi ni Inday na may tumatagas yung tubig na madulas. So, naglulumot na siya. Sa kapitbahay galing. Siguro yung kanilang tubo ay may tagas. Nakatagas yung kanilang tubo sa so naglulumot siya. So what do we have here? Ganito, ito, buti pala dito naglagay pala si Reggie. Wala nga kasi si Reggie, no? I got a microphone here. Ito yung mga scented candles and everything, di ba? What do we have here? Yung mic na yan, ano yan, sure yan ng microphone. Kaya lang hindi ako sure kung sure ba siya. Hindi daw siya sure kung sure ba siya. Di ba? Hindi ako sure kung sure ba siya. Pero sure talaga siya. Nabili ko siya online. Marami naman akong microphone. Parang 4 o 5. Then I got 2 condenser na microphone na hindi natin ginagamit. Yung mga dynamic, mas gusto ko kasi yung dynamic microphone kasi mas tingnan nga natin itong mga halaman dito. Ayan yung sinasabi ni Inday na may mga lumot, di ba? So parang maulan. Uy, may makopa sila. May bunga yung mga makopa nila. Ang taas ng gate namin dito. Wala na kaming libangan ng mga animals kundi, ang ganda nitong bricks. Wala na kaming libangan ng mga animals kundi dogs kasi wala na yung cat ko, guys. Namatay na yung cat ko last year. Actually, magba-birthday siya. Bibili pala ako ng mga cat food. Lalakad kami bukas Bukas magiging busy kami.
Kasi lalakad kami ni mama, kasama ko yung aking brother. Kaming tatlo, magde-date kaming tatlo. So, vlogging tayo today. I was waiting for ano ba topic natin for today? Hindi ko maibaba kasi mataas yung ano. So, yan. Yeah. Yeah, ano ba yung topic ko ngayon? Tomorrow magfi-filming na naman ako bukas kasi we're going out with with my mom and my brother. So, a little bit busy tomorrow. Mag-ikap ako. A little bit busy tomorrow. Dito nga ako harap. Bakit ba doon ako nakaharap? A little bit busy tomorrow kasi punta kami sa bank. Yung kay mama. Hindi yun sa akin. And then grocery. Ang dami ko ng uban, oh. Look. Ang dami ko ng uban. So, si Reggie ay wala dito. Umuwi yung aming kusinero. Umuwi ng Masbate kasi nga namatay yung tatay niya. Kasama niya yung mama niya. So, dun sa Cebu, sa bahay ng pamangkin ko, ng kapatid ko, sila lang mag-inay nandun. Kasi si Nicole pumapasok si Nicole. May airplane pa pala dito. Ano na to ng Air Force, you know. Oh, dumadaan pa rin yung airplane dito. Dati, ang airport namin is nandito lang, yung domestic airport. Okay. Bumaba si Kelly, Day? Akala. Hindi, binibidyoan ko, may narinig akong parang airplane na ano. Kasi dati dito yung domestic airport. So, ngayon nilipat na nila doon malapit sa beach. So, ngayon, ang ginawa nila dito, ginawa na nilang air base ng Air Force not Philippine Air Force, US Air Force yata. US Air Force at saka Philippine Air Force. Tingnan niyo naman yung aking kilay. Sa bakit nagkaganyan. So, I was vlogging here inside. Filming palang tawag nun. Tingnan nyo. Uy, ang daming bunga ng makopa, Day. May makopa pa rin kapitbahay. So, hintay tayo ng call ni Tony. Yung aking boyfriend na nasa America. So, asan si Kelly bumaba? Uy! So bukas, marami tayong ganap bukas kasi busy. Dito pala, kawawa naman si Inday. Si Inday, dito siya nagpapahinga pagkahapon, pagtanghali. Kasi doon sa taas, ubod daw ng init. Yung singaw ng init, mukhang maulan ngayon, oh. Look. Wala na, Day. Para init ito, te. Hindi na kamak yan. Sige lang, tinatamad ako. Dito na lang ako. Dito rin naman nagbablog ako. Kasi para naman maiba-iba naman yung maiba-iba naman yung ano ba yung lokasyon, hindi palaging doon sa kabila. Palaging sa kabila. So dito naman tayo. Relax. Ang mama ando sa kabila. Actually, dito wala masyado nag-i-stay dito sa bahay na to pagka nandito lang yung aking kapatid. Kasi ito ang retirement home niya. Retirement place niya. Yeah, buti pa siya may retirement place. Ako, hindi ko alam saan ako magre-retire, di ba? Saan ka magre-retire? Hindi, syempre, dito sa Pilipinas, yeah, but we don't know if I will still go back in the UK soon. Kasi may access naman tayo para bumalik sana doon, hindi ba? Kaya lang, of course, hindi natin alam kung anong mangyayari, kung paano maisettle, paano pero
Alam niyo, ako lang, mas gusto ko na rin dito sa Pilipinas kaysa doon sa UK. Kasi sa UK, napakahirap doon mabuhay na mag-isa ka, yung wala kang kasama, wala kang asawa, wala kang anak. So, I'd rather stay here in the Philippines kaysa doon sa UK, di ba? Kasi I remember when I was in the UK, actually I have a cousins na may asawa naman na doon, pero sila mga nurses sila, guys. Iba kasi yung status ko sa iba kasi ang status ko sa UK. I was married to a British national. Yeah. Kaya lang ang aking passport ay Philippine passport pa rin. So I don't know how does it works. Either I will apply, if I can only apply UK spouse visa pa din, pero hindi na nga po pwede siguro, ewan ko kasi dito sa long time ago na nag-expire na yung aking visa, unless mag-a-apply tayo bilang what do you call it, visitor's visa or a work visa, I guess. Work visa pwede, tapos ano ba to, siyempre, maghahanap ka ng trabaho doon. Maghahanap ka ng place na maistayan mo, mapagtatrabahuhan mo, ganon. Siyempre, susugal ka din, parang ganon. Hindi din po ganon siya kadali. Unlike yung may asawa ka, may bahay ka doon, may diba? Iba yung route. Iba kasi yung route na na-applyan ko dati nung ako'y punta ng Cebu. 2 beses, actually, twice. The first is in Manila. Nag-apply ako. Kaya lang palaging maling route yung na-applyan ko. So, I might need immigration lawyer. Sabi ng aking pamangkin kasi para hindi ako gastos ng paulit-ulit na bayad para sa permit. Even if the permit is free, the last time I spent 50,000. And then the second one, parang 26K. So, yun all in all ang aking nagastos. Kung in-apply ko na lang yun ng tourist visa. Hindi sana nandun na ako, no? Nagkamali ako ng gastos. Nagkamali ako ng route ng application. It doesn't mean na pag ang asawa mo ay Briton, even if you are a Philippine passport or may mga paraan pa din yan kung paano ka apply, hindi ba? Hindi yun basta-basta. Hindi basta-basta unless nakuha mo yung British citizenship. So, hindi ko po nakuha yung British citizenship. So, teka muna. Super init. Grabe pala, no? Super init sa labas. Oh, tapos mamayang hapon, ayan. Kita nyo? Init na init. Sure akong uulan.